Magandang araw po. Pinapakita na po natin sa inyo yung ating mais na 25 days. Ito po yung Decalbate 282. Ito yung dati nating maisan na tinamnan noong November. Makikita nyo, nandyan na yung mga dating kwan ng mais. At 25 days na po itong ating mais. Siya nga pala, kung mayroong nangangailangan sa inyo ng magtuturo kung paano magtanim ng mais, pagandahin ng inyong mais, kontakin nyo po ako dahil pwede po natin kayong tulungan at turuan kung paano mag-alaga at magtanim ng mais. So dito sa ating ginagawa, alam nyo po, kagaya ng sinasabi natin, na pangunahin nating layunin ay makatulong sa ating mga magsasaka, magabayan kayo at dumami ang inyong ani. Kaya natin pinapakita yung ating ginagawa, sinasabi natin kung ano yung mga ginagawa natin dito para matuto po kayo. At maski mababa yung presyo ng mais, umani kayo ng malaki, kikita din po kayo. Kagaya po natin, hindi po tayo tsumamba sa presyo. Ang presyo lang po natin dito 17 plus. Medyo mababa kaysa na kumpara nung mga una tayong mga nagtanim nung pandemic, na inabutan pa natin yung 20, 19, ganon. Tapos ano pa yung huli nating presyo dati, basta 19 na dalawang beses, tapos naka 20 tayo. Samantarang meron tayong regular na bumibili sa atin ng foliar fertilizer dyan sa bandang Cavite, na ang presyohan daw dyan ng mais ay 21 ngayon. Tapos ang wet daw dyan ay 17. So napakaswerte ng mga kasamaan natin dyan na nagtatanim ng mais. Samantalang yung mga iba nating kasama, ang mataas lang sa kanila 16 at 12 yata yung mga wet, no? Kaya napakahirap, pero marami pa ring na nakikipagsapalaran, na talagang lumalaban para makabawi o kumita. Kagaya po natin, hindi tayo tumigil, hindi tayo sumusuko. Talagang patuloy nating sinasaliksik yung mga paraan para kung paano dumami ang kita sa mais. So makita nyo dito sa atin, kukunti lang po yung mga nagtanim ng mais. Isa tayo sa mga medyo matibay ang loob na magtanim ulit ng mais. Ito na yung natin, no? Though hindi pa talagang wipe out yung mga uod. Meron pa din mga uod, oh. Ayan, oh. Pero okay lang yan dahil hindi na nila mauubos yung ating mais. Mabalis na po siyang lumalaki. Tingnan nyo, hinahabol na yung mais ng ating neighbor, no? So medyo yung mais ng ating neighbor nakakaawa dahil medyo masyadong madalang yung tumubo yung mga mais, dahil siyempre kinatake din yan ng uod. Sa atin, ang ginawa natin, muntik nga rin tayong inatake ng uod, pero nakayanan natin medyo stop yung atake ng uod. Kaya ngayon arangkada na tong ating mais. Hindi masyadong malalapad yung kanyang dahon. So yan ang aking napansin ngayon. Hindi kagaya nung una na talagang ang lalapad, pero mabilis siyang lumalaki. Nababanat siya sa power grower at nilagay natin. Yung mais ng ating katabi, ito, yan medyo madalang siya. Hindi sabay-sabay yung kanyang paglaki dahil may mga nauna. Dalawang beses to tinamnan nung una kasi masyadong manipis, kaya tinamnan ulit. Sa atin naman hindi na. Though itong ating mais hindi masyadong makapal, kaya lang okay na rin tong kanyang So sa tingin nyo, dito ang tansya ko, hindi man natin maabot yung una na pinagbentaan, pero alam ko nakikita pa rin tayo dito. Yung una pala nating dito na mais, umani tayo dito ng mahigit na 8 tons na dry. At ang presyo doon ay 17 plus.
Kaya kulang-kulang kwan tayo, 140 yung napagbentahan natin dito sa 7,000 square meter. So ngayon kahit maka 100,000 man lang tayo dito ngayon, okay na sa akin, basta mabawi ko lang yung puhunan at medyo kumita ng konti. Meron tayong ibibigay na sa ating inuupahang nagpapatubig dito, para sa ganun mayroon naman siyang gagamitin pang maintain ng kanyang pamilya. So sa mga interesado sa inyo na matuto or kunin yung ating serbisyo para i-coach po kayo, para ituro po sa inyo yung mga pamamaraan, pwede po ngayon, lalo ko po ngayong bakasyon, libre po tayo na pumunta sa inyo para pasyalan po natin, tignan po, i-analyze po natin ang inyong situation at magbigay tayo ng mga pwedeng solusyon para kumita po kayo, gumanda po ang inyong mais, dumami ang inyong ani. So dito sa atin, so kagaya ng i-recommenda natin ng mga foliar fertilizer, gumamit po kayo. Ipinipilit ko po na talagang gumamit po kayo para lumaki ang inyong ani. So napakalaki ng diferensya. Tingnan nyo dito sa aking neighbor na hindi gumagamit. Ayan, ganyan lang siya. Samantalang itong sa atin, yun, makita nyo yung kanyang itsura. Eto, nauna siya ng siguro halos 2 linggo to nauna. Sa atin, talagang hahabol tong sa atin. Mas mataas ito kasi kargado na siya Nilagay na natin yung pangalawang abono. Dito, hindi pa. Dito, nag-foliar na tayo dito ng 2 beses. Kaya makita nyo, napakakapal na nung kanyang dahon. So, buhat sa dating talagang napakapangit ng kanyang itsura. Dahil inatake siya ng uod. Ngayon, nagbago na po. At doon marami pa ring uod. Pero hindi natin siya tatantanan. Mag-spray po tayo ulit para mabawasan o mawala yung mga uod na yan sa ating maisan. Kasi siyempre nakakasira sila sa production. Sisira nila yung dahon, no? So yung ating mga sinasabi dito ay alam ko at sigurado akong makakatulong sa inyo. Kung kayo man ay mga first time na nanonood sa ating YouTube channel, batid ko na isang blessing sa inyo na mapadako sa ating channel para mapanood itong ating mga video na sinishare. So wag nyo pong sayangin yung panahon na nakita nyo po yung ating channel. Mag-subscribe po kayo at aralin yung ating mga sinasabi. Although alam ko na hindi nyo kaagad makukuha, hindi nyo agad matututunan yung ating sinasabi. Pero sa tagal na siguro na ito inyong papanoorin, ito inyong susundan, makukuha nyo po yung technique. At kagaya ko, tataas ang inyong ani, lalaki ang inyong kita. So siguraduhin nyo lang na gawin ninyo at gamitin po ninyo yung ating mga ginagamit na foliar fertilizer para makuha nyo po yung actual na product, yung actual na parang kung ano yung kinalabasan ng aking mais, ganon din ang magiging sa inyo. Kasi yun din ang nararanasan ng mga gumagamit ng ating ang daming nag-order sa atin, ang daming sumusubok. Dati konti lang, ngayon ang dami. Doon marami din umaatras kasi hindi nila natutunan, hindi nila nakuha yung technique. Pero tayo, hanggat hindi ko nakukuha kagaya ng dati, siguro ito hindi lang naman minsan, 2, 3, 4 na beses ko sinubukan paulit-ulit. Dahil kapag paulit-ulit, siyempre makukuha natin, no? Kung tayo ay makulit, no? Makulit sa ating ginagawa, paulit-ulit tayo, siyempre pasasanbat yan at hindi natin makukuha. So kayo na mga nanonood, kung first time kayo, mag-subscribe po kayo. At maganda, i-share po ninyo yung ating mga video para may mga kasama kayong manonood, may mga kasama kayong matututo. Hindi nyo alam, baka yung kasama nyo, kaibigan nyo na kung saan sinare nyo itong video na to, maintindihan nyo mabuti
baka maunawaan niya at matutunan, siyang magtuturo sa inyo kung paano ang tamang proseso ng paggawa nito. Share nyo po yung ating video para hindi lang kayo makatulong, kayo din magkakaroon ng siyempre dagdag na benepisyo sa inyong pag-share. Yun ang ginagawa ko pag may mga video akong nakursunadahan, gustong matutunan, sinishare ko po sila para hindi mawala, para kung babalikan ko, alam ko kung saan ko titignan. So I invite everyone, lalo kayo na mga nanonood, gayahin nyo po yung ating procedure para gumanda po ang inyong ani. Mahirap man, medyo dagdag gastos, pero dagdag kita din. So ganun lang yon, dagdag gastos, dagdag kita din. Walang gastos, walang kita. Ganun lang naman. Sino ba naman yung yung gustong kumita na hindi gagastos? Di ako naniniwala na kapag gusto mong kikita, wala kang gastos. Lahat may sakripisyo, lahat may puhunan. Kaya kung gusto nyong mag-succeed, kung gusto nyong kumita, maglaan po kayo ng puhunan. Pag-aralan po natin. At of course, kung kayo yung farmer, i-follow nyo po ako, subscribe nyo po ako, yung ating channel para maturuan ko po kayo. So, kagaya ng aking iniaalok, pwede po tayong magturo sa inyo ng personal. Pwede ko po kayong puntahan kung may time po tayo. At ang sinisingil po natin, mababa lang po. At salamat sa inyong panonood, pakikinig, at sa paniniwala po sa atin. God bless po.